Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut. Hindi madali ang mawalan ng mahal sa buhay, lalo na kung sila ay parte ng ating pamilya. Minsan ay hindi natin alam kung paano ba muling mag-uumpisa, kung paano ba tayo muling babangon mula sa pagkakalugmok natin sa matinding kalungkutan. Dear Papa Dudut, I'm Johnny, 28 years old at nagtatrabaho sa isang lending company dito sa Batangas. Na-discover ko ang inyong YouTube channel dahil sa katrabaho ko na addict na sa pakikinig sa inyo. Siya nga rin na nagsabi sa akin na sumulat ako sa inyong programa para magbahagi ng aking kwento. Nung una wala akong maisip na pwedeng i-share sa inyo hanggang sa eto, nag-decide na akong isulat itong bahaging ito ng buhay ko. Papa Dudut, kakagraduate ko lamang ng grade 6 nang mamatay si Mami dahil sa sakit sa atay. Mabilis ang pangyayari na yon kaya nahirapan akong tanggapin na wala na siya. Mama's boy pa naman ako at close na close talaga kami ni Mami. 2 taon nang lumipas. Nagkaroon ng bagong karelasyon si Daddy na si Tita Elisa. Ang bigat noon para sa akin kasi para bang napakabilis lang kay Daddy na mag-move on at ipagpalit si Mami sa ibang babae. At nang tumira na sa bahay namin si Tita Elisa ay doon mas lumalim ang sama ng loob na nararamdaman ko. O ayan na, ready na ang mga decorations, rinig kong sabi ni Tita Elisa mula sa loob ng bahay. Oo nga Han, ayusin na lang nating mabuti ang Christmas tree at ilagay ang mga regalo. Si Daddy naman ang sumunod na nagsalita. Mukhang nagulat naman ang dalawa nang makita akong pumasok sa loob ng bahay. O Johnny, gusto mo bang tumulong sa pag-aayos ng Christmas tree? No thanks, ang sabi ko naman at sinaksakan na lang ulit ng headset ang tenga ko bago dumiretso sa kwarto. Humiga agad ako sa kama nang makarating sa kwarto. Nag-side view ako ng pwesto ng higa sa right side kung nasaan andon ang picture frame ni Mami na nakapatong sa table sa gilid ng kama ko. Kinuha ko ito at muling hinima sa mukha ni Mami na kahit kailan ay hindi ko na muling mahahawakan pa ulit. Matapos ko tong hawakan ay niyakap ko ito habang sinasabing, I miss you Mami, I love you. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maluha. Mahigit 2 taon nang nakakalipas noon mula na mawala si Mami. Pero ayun ako at para bang kahapon lamang namatay ang Mami ko na sobrang mahal ko. Ilang mararahang katok sa pinto ng kwarto ang nagpahinto sa pag-iyak ko. Nagpunas ako ng luha bago binuksan ang pinto at nakita ko si Tita Elisa na nakatayo doon, Papa Dudut. What? Galit na tanong ko. Nagulat naman ito sa inasal ko. Saluhan mo na kami ng daddy mo sa pagkain sa baba. Sabi nito na parang hindi mapakali, Papa Dudut. Shhh, yun lang bang sasabihin mo? At inistorbo mo pa ang pagtulog ko? Pagsusungit ko pa. Huwag kang bastos Johnny, sabat ni Dad. Sorry, si Tita Elisa ang nagsalita. Napangisi ako sa inis. Sa isip ko ay sorry for what? Para kawaan siya ni Dad at para ano? Para ako ang lumabas na masama? Siya kaya ang nang-agaw ng pamilya. But she's wrong. Walang makakaagaw ng pagkamami ng mami ko. Dahil nag-iisa lamang ang mami ko at kung si Daddy ay nabilog niya ang ulo pues ako ay hindi. Johnny, hindi ka dapat ganyan sumagot sa Mami Elisa mo. Galit na tugon pa ni Daddy. Mami Elisa? Pagkakaalam ko 2 taon pa lang mula nang mawala si Mami. Pagkasabi ko noon ay agad akong lumingon sa babae sa harapan ko. At kahit kailan, hindi mo mapapalitan ang mami ko. Tugon ko pa.
Johnny, tawag pa ni Dad, pero hindi ko na ito pinansin at agad na sinarado ang pinto ng padabog. Buwisit, sinabunutan ko na ang sarili ko sa inis. Halos pinagbabato ko yung mga unang ko sa inis na nararamdaman ko. Napahinto na lamang ako nang makita ko ang picture frame ni Mami sa kama ko. Kinuha ko ito at muling umiyak. Mami, kung hindi ka siguro namatay, hindi ka ipagpapalit ni Dad sa walang kwentang babaeng yon. Kung andito ka lang, luto mo yung kinakain namin at hindi luto niya. Mami, I'm really missing you so much. Gustong gusto na kitang makasama ulit, Mami. Halos mapaiyak na ako nang maalala ko lahat ng pag-aalaga ni Mami sa akin. Palagi siya nagluluto ng pagkain na babaunin ko sa school. Palagi niya akong tinuturuan sa mga assignment ko at palagi niya akong sinasama na mamasyal sa mga mall. Hindi natatapos ang gabi nang wala akong yakap na natatanggap mula kay Mami. Siya lang ang nakapagpapagaan ng loob ko talaga, Papa Dudut. Nakatulog na ako noon nang hindi kumakain ng hapunan. Nagising ako sa pagkalam ng sikmura ko, kaya lumabas ako sa kwarto kahit madaling araw na at inasikaso ang sariling pagkain ko. Naalala ko noon na hindi natutulog si Mami hanggat hindi pa niya ako napapakain. Samantalang na mga oras na yun ay mag-isa na lamang ako sa kusina na inaasikaso ang sarili ko. Papa Dudut, sa unang pakilala ni Daddy sa akin kay Tita Elisa ay kaibigan niya lamang at katrabaho. Naniwala ako noon kasi ang alam ko ay pareho pa kaming nagluluksa sa pagkawala ni Mami. Nakita ko rin naman na hindi naging madali kay Daddy na tanggapin mula nang mawala si Mami. Nakita ko ang ilang araw na pag-iyak niya na mag-isa para may tago sa akin na nasasaktan pa rin siya. Alam ko na gusto niyang solohin ang bigat at sakit na nararamdaman niya kasi gusto niya na siya ang maging karamay ko sa oras ng kalungkutan ko. Kaya nga malaki ang paghanga at respeto ko sa kanya noon. Humahanga ako kasi kaya niyang magsakripisyo para sa nag-iisang anak niya. Ayos lang sa kanya na masaktan siya basta hindi ako ang masasaktan. Pero nagbago ang lahat nang umuwi ako sa bahay namin at nakita ko sila na magkayakap ni Tita Elisa. Gulong-gulo ang isipan ko at para bang alam ko na ang mangyayari ng oras na yon. Pero ayaw lang tanggapin ang sarili ko. Nakakaramdam na akong may relasyon ang dalawa pero pilit kong kinukumbinse ang sarili ko na hindi ipagpapalit ni Daddy si Mami sa kahit na sinong babae. Sana naman ay maintindihan mo ako, Johnny. Mahal ko ang Tita Elisa mo. Wika ni Daddy. Paano si Mami? Hindi mo na po ba siya mahal? Naiiyak na tanong ko. Kahit kailan, hindi mawawala ang pagmamahal ng Daddy mo para sa Mami mo. Wika ni Tita Elisa. Hindi po kayo ang kinakausap ko at usapang pamilya po ito. Kaya wag po kayong makisali. Galit na wika ko. Wag kang bastos sa Tita Elisa mo. Bigyan mo siya ng respeto. Saway ni Daddy sa akin. Bakit kayo po, Daddy? Binigyan niyo ba ng respeto si Mami? Binigyan niyo ba ng respeto ang kasal ninyong dalawa? Basta itong tandaan ninyo, Daddy, kahit kailan. Walang makakapalit sa pwesto ng Mami ko. Sigaw ko. Ilang araw kaming hindi nagkibuan ni Daddy, Papa Dudut, hanggang sa naging maayos ulit ang pakikitungo namin sa umpisa. Pero nang sabihin niya na sa bahay na titira si Tita Elisa, ay hindi na nawala ang sama ng loob ko sa kanila. Hindi na rin naging maayos pa ang pakikitungo ko sa kanila lalo na kay Tita Elisa. Oo, wala na ang Mami ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay mawawala na rin siya sa buhay ko. Kung ako nga na anak ni Daddy at Mami ay hindi makapag-move on, dapat ay ganoon din si Daddy. Hindi ka man lang ba mag-aalmusal bago pumasok sa school? Tanong ni Tita Elisa. Hindi ako sumagot habang naglalagay ng tubig sa baunan na inuman ko. Dalhin mo na tong ginawa kong sandwich para sa'yo, sabi pa niya sa akin. Huwag kang umarte na parang Mami ko dahil walang makakapalit sa Mami ko. Matigas na sabi ko. Mabuti na lang at wala noon si Daddy sa bahay dahil sigurado
na mapapagalitan ako. Johnny, wala akong balak na palitan ng mami mo. Malumanay na wika niya. Talaga? Bakit nandito ka pa? Inis na tanong ko. Dahil mahal ko ang daddy mo at umaasa ako na tanggapin mo rin ako balang araw bilang bagong miyembro ng pamilya na ito. Tugon niya. Mula noon, Papa Dudut, ay napabayaan ko rin ang pag-aaral ko. Noong nabubuhay pa si mama ay palagi ako nasa top 10 sa classroom. Nang mawala siya ay naisip ko na para kanino ko pa ba dapat na pagbutihin ang pag-aaral ko. Kung hindi ako late sa school, madalas naman akong nagkakating classes. Sumasama sa mga barkada ko na alam kong hindi magandang impluwensya sa akin. Okay lang kasi ang mahalaga ay nagiging malaya kung gawin lahat ng gusto ko. At hindi ko nakakasama ang babaeng umagaw sa daddy ko mula sa mami ko. Pagpasok ko pa lamang ng pinto ay si daddy kaagad ang bumungad sa akin. Mukhang napapadalas ang uwi mo ng gabi ang sabi pa ni daddy. Hindi ako sumagot at palampas na sa kanya nang makita ako ni Tita Elisa. O Johnny, nagugutom ka na ba? Gusto mo na bang kumain? Ang sabi nito. Hindi ko siya pinansin at tumuloy ako sa taas at pumasok sa kwarto ko. Napahinto ako nang makita kong malinis ang loob. Nawala halos sa orihinal na ayos sa mga gamit ko. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na puntahan sa kusina si Tita Elisa. Next time, wag kang papasok sa kwarto ko. Mabilis namang lumapit si Papa sa kusina nang marinig ang sigaw ko. Johnny, I'm sorry. Nilinis ko lang naman ang kwarto mo Wala naman akong ibang pinakialaman nandoon, ang sabi pa ni Tita Elisa. Hindi ikaw ang mami ko, kaya wala kang karapatang pumasok sa kwarto ko. At lalong lalo na ang makialam sa mga gamit ko. Inis na sabi ko. Kagad namang lumapit si daddy at bago pa siya nakapagsalita ay umalis na ako sa harapan nilang dalawa. Narinig ko pa ang pag-iyak ni tita sa baba bago ako tuluyang makapasok sa kwarto, Papa Dudut. Paawa effect pa siya. Nakakainis sila. Nakakainis si Tita Elisa. Hindi ko naman siya mami pero kung makaasta siya ay parang reyna ng bahay namin. Gaya ng dati hindi ako sumabay sa pagkain sa kanila at gumising na lamang ng madaling araw para kumain ng mag-isa. Kailan mo ba tatanggapin na magiging mami mo na rin si Tita Elisa mo? Tanong ng barkada kong si Estong. Dati ko siyang kaklase na noon ay tambay lang sa computer shop. Nang araw na yon ay hindi rin ako pumasok sa school at sumama na lamang sa kanya at sa iba pa naming kaibigan na tumatambay lang. Estong, nag-iisa lang ang mami ko at hindi mapapalitan ng babae na yon ang lugar ni mami sa bahay at buhay ko. Inis na sabi ko. Bakit ba parang galit na galit ka sa Tita Elisa mo? May nagawa ba siyang hindi maganda sa iyo? Tanong ni Estong. Saglit akong napaisip at inalala ang naging pagkikita at pag-uusap namin ni Tita Elisa sa loob ng mahigit na 1 taon. Palagi ko siyang inaaway. Pinagtataasan ng boses at talagang walang respeto kapag siya ang kaharap ko. Wala no? Tanong pa ni Estong. Naisip ko na tama siya. Wala ngang kahit na anong nagawa sa akin na hindi maganda si Tita Elisa. Kasi sa umpisa pa lang ay pinakitunguhan na niya ako ng maayos. Napapikit ako at napabundong hininga nang maisip ko ang dahilan kung bakit galit ako kay Tita Elisa. Isa lang naman ang dahilan. Yon ay ang pangaagaw niya sa daddy ko mula sa mami ko. Masama ang ugali niya. Alam ko na nagpapanggap lang siya na mabait pero ang totoo, masama talaga ang ugali niya. Giit ko. Paano mo nga nasabi na masama ang ugali kung wala namang nagawa sa'yo na hindi maganda? Ni minsan ba sinagawan kanya o pinagbuhatan ng kamay? Tanong pa ng kaibigan ko. Hindi, tugon ko. Kita mo na? Hindi pala. Ibig sabihin hindi talaga masama ang ugali niya. Wika pa niya. Teka, akala ko ba kaibigan kita? Pero bakit parang mas kinakampihan mo siya? Naiinis na tanong ko. Hindi naman sa ganon. Pinapaliwanagan ko lang ang isip mo sa kung ano ba talaga ang papel ng Tita Elisa mo sa buhay mo. Kung masama ba talaga siya ang tao o hindi.
Hindi ko siya kilala at ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Ikaw ang mas nakakaalam kung mabuti o masama ba siyang tao talaga, Johnny. Sabi pa niya. Umiling ako. Ano pa man ang mangyari ay hindi ko tatanggapin si Tita Elisa bilang parte ng buhay ko. Alam mo, maswerte ka pa nga eh. Wika niya. Bakit naman? Tanong ko. Kasi andyan sila para sa'yo. Samantalang ako wala ng tatay, wala pang nanay. Kaya eto, madalas na palaboy at tambay na lang. Tugon niya. At least ikaw, hawak mo ang oras at buhay mo. Sabi ko. Hindi masaya maging ako, Johnny. Hindi masaya na walang mga magulang. Wika niya. Papadudot minsan ay gusto ko nang maging si Estong na lamang din na nagagawa lahat ng bagay na gusto niya. Walang limitasyon dahil hawak niya ang oras niya. Pero kapag sinasabi ko yon sa kanya ay palagi niyang sinasabi na hindi masaya ang buhay niya. May bahay naman siyang inuuwian pero sa tita niya yon. Magkakahiwalay na rin silang magkakapatid. Ang sabi niya ay palagi niyang hiling na sana'y mabuhay ulit ang mga magulang niya. Sana'y makasama niya ulit ang mga ito. Papadudot kahit na anong payo sa akin ni Estong. Hindi nagbabago ang isip ko na si Tita Elisa ay isang malaking kontrabida lang sa buhay ko. Wala akong ibang maisip noon kung hindi sana ay mawala na siya sa bahay namin. Habang tumatagal din ay para bang mas lumalalim ang galit at inis na nararamdaman ko sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Mas naging palasagot ako sa kanya at palagi ko siyang pinagtataasan ng boses ko. Palagi kong pinaparamdam sa kanya na kailanman ay hindi siya welcome sa buhay ko. Bakit ba hindi mo kayang tanggapin na wala na ang mami mo at si Tita Elisa mo na ang magiging nanay mo? Galit na sabi ni Daddy nang muli kaming magkaharap-harap. Uulitin naman ba natin to? Sagot ko. Kahit kay Daddy ay nawawala na rin ang respeto ko, Papa Dudut. Wala na ang mami mo, kaya sa ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo si Elisa bilang mami mo. Sigaw pa ni Daddy. Yan, Dad. Ganyan ninyo kadaling kalimutan si Mami, Dad. Dahil ano? Dahil dyan sa... Napatigil ako nang biglang lumapit si Dad sa akin at takmang susuntukin ako. Edward! Sigaw ni Tita Elisa. Halata sa boses nito ang kaba at takot na baka masuntok nga ako ni Daddy. Napangiwi ako nang para bang makita ko sa mukha niya na sobrang concerned siya na baka masaktan ako ni Daddy. As if naman concerned siya sa akin talaga. Binitawan ako ni Daddy at naging mahinahon nito. I'm sorry, Johnny, sabi pa ni Dad. Pero hindi ko ito pinansin at padabog na lumabas ng kwarto ko. Hinabol naman ako ni Tita Elisa. Johnny, listen to me, paghabol niya sa akin. Napahinto ako saglit sa paglalakad pero hindi ko siya nilingon. I'm sorry kung akala mo ipinagpalit ng dad mo ang mom mo. But believe it or not, Johnny, mahal na mahal ng dad mo ang mami mo. Wika pa ni Tita Elisa. Tigil na mga luha ko noon dahil ayokong umiyak sa harapan nila. Oo, namatay ang mom mo. At mahal ko ang mom mo. Sobrang nalungkot ako nang nawala siya. At ang Tita Elisa mo lang ang naging sandalan ko na mga panahong yun. Singit naman ni Daddy. Pero that time ay talagang sarado ang isip ko. Daddy, kahit na anong sabihin mo, pinagpalit mo pa rin si Mami. At ikaw, Tita Elisa, kahit na anong gawin mo at sabihin mo, hindi mo pa rin mapapalitan si Mami. Sa buhay namin. Matapos kong sabihin ito ay padabog na akong pumasok sa kwarto ko at padabog ko ring sinarado ang pinto nito. Sana mawala na siya sa buhay ko. Kung wala man lang si Mami, mawala na lang din sila. I want to be alone. Napatingin ako sa bintana ko at saktong may nakita kong falling star. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang bulalakaw na nakita ko ng gabi na yon. Kinabukasan kasi hindi pa rin kami nagpapansinan ni Daddy at Tita Elisa. Sinubukan pa akong kausapin ni Tita Elisa pero naging matigas ang puso ko. Buo na ang isipan ko na siya talaga ang naging isang kontrabida sa buhay ko. Kumain ka muna bago ka umalis,
ang wika ni Tita Elisa. Hindi ko siya pinansin pero naglagay na ako ng tubig sa baunan ko na dadalhin ko sa pagpasok kahit tatambay lang naman ako sa computer shop. Johnny, pwede ba tayong mag-usap? Wika niya na hinawakan ng braso ko. Hindi ko napansin na nakalapit na pala siya sa akin. Kaagad akong umatras. Huwag mo nga akong hawakan. Sigaw ko sa kanya. Sorry, gusto ko lang naman na makuha ang atensyon mo. Wika niya. Kahit kailan, hindi mo ako mauuto kagaya ng ginawa mo sa daddy ko. Sigaw ko sa kanya. Hindi ko inuuto ang daddy mo. Mahal ko siya at mahal na rin kita na parang anak ko. Malumanay na sabi niya. Mahalin mo ang lelang mo. Pambabastos ko pa sa kanya bago ako umalis sa harapan niya. Papadudot, iba ang bigat at sama ng loob na nararamdaman ko ng araw na yon. Kaya naman nang sumama ako kina Estong at niyaya nila ako na mag-inuman kami ay sumama ako at nakipag-bonding sa kanila. Mahina ako pagdating sa alak pero ayun ako at talaga namang in-enjoy ang pagpapakalasing. Alam mo, sumusobra ka na rin sa Tita Elisa at daddy mo. Wika pa ni Estong. Ayaw ko lang na tuluyan ng kalimutan ni daddy si mami. Wika ko. Kung nabubuhay pa ang mami mo ngayon at nakikita niya ang pagsagot na ginagawa mo sa daddy mo, sa tingin mo matutuwa siya? Tanong pa ni Estong. Hindi ako nakasagot. Walang magulang ang gusto na masaktan ng mga anak nila kaya sana intindihin mo rin ang pagsasakripisyo na ginagawa ng daddy at Tita Elisa mo para sa'yo. Huwag mong hintayin na tuluyan silang mawala sa'yo bago mo ma-realize na may mali sa ginagawa mo. Sabi pa niya sa akin. Papadudot, madaling araw na akong nakauwi sa bahay namin at nagulat ako nang makita ko na nagkasunog pala sa loob ng subdivision namin. Malaki ang naging sunog at ilang bahay ang nadamay kasama na ang bahay namin. Nagkakagulo ang mga tao sa lugar namin at kaagad kong pinuntahan ang bahay namin. Wala doon si daddy o si Tita Elisa. Hinanap ko sila ng hinanap. Pero walang makapagturo sa akin kung nasaan sila. Sa totoo lang ay kinakabahan na ako noon. Dahil pakiramdam ko ay nagkatotoo ang hiling ko sa bulalakaw na nakita ko noong nakarang gabi. Pakiramdam ko ay magiging mag-isa na lamang talaga ako sa buhay. Johnny, napalingon ako sa sumisigaw sa pangalan ko, si Tita Elisa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na lapitan siya at naiiyak na yakapin siya. Si daddy po, tanong ko. Dinala niya ako kay daddy na noon ay may sugat sa katawan dahil niligtas niya pala si Tita Elisa mula sa nasusunog naming bahay. Nalaman ko na binalikan ni Tita Elisa ang picture ni mami sa kwarto ko kaya muntik na silang makulong at masunog doon ni daddy. Mabuti na lang at nakaligtas sila ng buhay. Mula noon, papadudot, ay inamin ko na ang naging pagkakamali ko kina daddy at Tita Elisa. Humingi ako ng sorry sa kanila at nagkaayos naman kaming tatlo sa wakas. Ganon pala yon, papadudot. Bigla ka na lang palang sasampalin ang katotohanan na anytime ay pwedeng mawala ang mga mahal mo sa buhay kaya kailangan na sulitin mo ang oras na makasama sila. Kailangan na mahalin mo rin sila pabalik. Ito ang bahagi ng buhay ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana'y nakapag-iwan ito ng aral sa ating mga kaistorya ngayong gabi. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Johnny. Maraming salamat, Johnny, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Gianna Vlogs at ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Tama itong si Johnny na limitado ang oras ng bawat isa sa atin sa mundong ito. Kaya po dapat na alam natin kung paano mag-appreciate ng effort ng mga taong nag-aalaga at nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Maswerte ka kasi hindi pa naging huli sa iyo ang lahat. Nabigyan ka pa rin ng pagkakataon na makabawi sa kanila kaya sulitin mo ang bawat oras na pwede mo pa silang makasama. Lalo na at wala silang ibang pinaramdam sa iyo kung hindi pagmamalasakit at pagmamahal. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.